Napakainit at napakaalinsangan ng gabi sa Busan noong ika-23 Agosto, taong 2003. Ang hangin ay mabigat, malagit, at may dalang maalat na amoy nga dagat na humahalo sa usok at alikabok ng siyudad. Sa isang tahimik na kanto sa Daegyodong, nakatayo ang Chowan Motel, isang lumang gusali na saksi sa napakaraming lihim na transaksyon sa kalaliman ng gabi. Ang mga pader nito ay manipis, ang mga ilaw ay andap-andap, at ang mga taong nagpupunta rito ay kadalasang mga taong may gustong itago. Ngunit ng gabing iyon, ang Chowan Motel ay magiging entabladong isa sa pinakamalagim at pinakamisteryosong krimen na yayanik sa buong bansa. Isang krimen na hanggang ngayon ay nahahanap ng hustisya. Bago natin buksan ang pintong madugong kwarto 306, kailangan muna nating makilala kung sino ang biktima. Hindi siya isang numero lamang sa listahan ng mga pulis. Siya ay isang tao, may pangalan, may kwento, at may pusong minsan ay nangarap ngang tahimik at masayang buhay. Tatawagin natin siyang Miss Lee, 32 taong gulang. Kung titingnan mo siya sa unang pakakataon, makikita mo ang bakas ngang pagod sa kanyang mga mata, isang pagod na hindi nakukuha sa simpleng pagtulog. Ito ay pagod ngang isang kaluluwang matagal nang nakikipaglaban sa kalupitan ngang mundo. Ang kwento ni Miss Lee ay hindi nagsimula sa motel na ito. Nagsimula ito sa isang tahanan na sana ay naging kanlungan niya, ngunit naging impyerno. Noong siya ay bata pa, nakaranas siyang matinding pang-abuso mula sa mismong mataong dapat ay nag-alaga at nagpoprotekta sa kanya ang kanyang sariling mga magulang. Ang pisikal at emosyonal na sakit na dinanas niya sa loob ng kanilang bahay ay hindi na niya nakayanan. Kaya naman, nung siya ay isang musmos na dalagita pa lamang, nagdesisyon siyang tumakas. Naglayas siya, dala ang kaunting damit at ang malaking takot sa kanyang dibdib. Tulian niyang pinutol ang anumang koneksyon sa kanyang pamilya. Hindi niya gustong maalala ang mapasakit. Ngunit ang buhay, sa labas para sa isang batang babaeng walang matakbuhan ay isang gubat na puno ng panganib. Dahil walang pera, walang makain, at walang sapat na edukasyon para makakuha ng mayos na trabaho, napilitan siyang pumasok sa pinakamadilim na eskinitang lipunan. Naging isa siyang sex worker. Ibinenta niya ang kanyang katawan hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito lamang ang natatanging paraan para mabuhay sa bawat araw na lumilipas. Sa kabilangang maruming propesyon na kanyang pinasok, may isang bagay na hindi nagbago kay Miss Lee. Ang kabutihan ng kanyang puso. Nang tumuntong siya sa edad na 20 at nagsimulang kumita ng sapat, naisip niya paring balikan at tulungan ang kanyang pamilya. Lihim siyang nagpapadala ng pera para sa kanyang nakababatang kapatid. Nagdurusa man siya, hindi niya hinayaang mamatay ang pagmamahal niya sa kanyang kadugo. Ilang linggo bago ang malagim na insidente, nakatanggap ng isang tawag ang ina ni Miss Lee. Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ng dalaga. Sinabi niya na mayroong taong sumusunod sa kanya, isang stalker na tila nakabantay sa bawat galaw niya araw at gabi. Hindi niya alam kung sino ito at kung ano ang kailangan nito sa kanya. Isang babala na tila hangin lamang na dumaan, na sa huli ay magiging isang mahalagang piraso nga isang napakalaking palaisipan. Balikan natin ang gabieng ika-23 Agosto. Bandang alas 10:30 gabi, isang lalaki ang pumasok sa lobby ng Chowan Motel. Ang lalaking ito ay nasa edad 30 hanggang 40, may katamtamang tangkat na humigit kumulang 170 sentimetro. Ngunit ang unang mapapansin sa kanya ay hindi ang kanyang mukha, Arsya! Nang tumayo siya sa harap ng counter, isang napakasangsang na amoy ngang asim at matinding pawis ang sumalpok sa ilong na may-ari ngang motel. Amoy itong tila ba ilang araw o linggo siyang nababad sa initan, amoy ngang isda at kalawang. Suot niya ang mga damit na karaniwang makikita sa mga mangingisda o manggagawa sa barko. Nakbayat ang lalaki para sa isang kwarto. Ngunit ang kanyang hiling ay kakaiba. Hindi siya nahanap ngang dalagita o batang babae. Ang mariin niyang utos sa may-aring motel. Bigyan mo akong babaeng may edad na. Ang linyang ito ay nagpapakita na ang lalaking ito ay hindi baguhan. Alam niya ang pasikot-sikot ng kalakaran, at mayroon siyang tiyak na target sa kanyang isipan.
Ibinigay sa kanya ang susi para sa kwarto 306. Agad na tinawagan ng may-ari ngang motel ang bugaw o pimp ni Miss Lee. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang dalaga. Umakyat siya sa ikatlong palapag. Pagdating sa tapat ngang kwarto 306, kumatok siya at pumasok. Sa mga oras na iyon, akala niya ay isa lamang itong ordinaryong trabaho. Wala siyang kaide-ideya na nakaharap na pala niya ang kamatayan. Sa katabing kwarto, sa kwarto 303, isang bisita ang nagpapahinga. Ang mapader nga motel ay napakanipis kaya naman rinig na rinig niya ang managaganap sa paligid. Narinig niya nang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Narinig niya ang mahinang pag-usap ng dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Tila ba kalmado ang lahat sa unang 10 minuto. Ngunit bigla, ang mahinang bulungan ay napalitan ng isang malakas na ingay. Makalabo, tila may makasangkapang nababangga at natutumba. At pagkatapos, ang pinakanaka-kapanindig balahibong tunog na babasag sa katahimikan ng gabi. Isang matinis na hiyaw. Isang sigaw na nakmumula sa matinding gulat at sakit. Makalipas ang ilang segundo, isa pang hiyaw ang umaling-aungaw. Mas malakas, mas mahaba, mas punong desperasyon at takot. Tulong! Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Napatayo ang lalaki sa kwarto 303. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang manangyayari. Narinig niya ang mga yabak ng paa na tila nahahabulan sa loop ng maliit na espasyong kwarto 306. Narinig niya ang pagbukas ngang pinto ng malakas at ang pagtakbo ngang isang tao palabas ngang kwarto. Sino ang tumatakbo? Ang biktima ba na nakatakas? O ang halimaw na katatapos lamang gawin ang kanyang karumal-dumal na krimen? Nanigas sa takot ang lalaki sa kwarto 303. Pinigil niya ang kanyang pahinga habang idinidikit ang tainga sa manipis na dingding. Pinakikinggan niya ang mabibigat na yabak na paa na papalayo matapos ang nakakabinging mahiyaw. Ngunit hindi pababangang hagdan ang direksyon ng paa, kundi pataas. Pataas patungo sa bubungan ng lumang motel. Makalipas ang ilang minuto nga, nakakapanindig balahibong katahimikan, unti-unting bumalik ang tibok nga, puso niya sa normal, ngunit batit niyang may napakasamang nangyari sa kabilang silid. Samga sandaling iyon, sa ibaba, sa mismong lobby ngang Chowan Motel, basag ang katahimikan ng malakas na pagtunog ng telepono. Ang asawa ng may-ari ng motel, na kanina pa nakabantay sa counter, ang nakasagot. Sa kabilang linya ay ang bugaw ni Miss Lee. Bakas ang inis at matinding pag-aalala sa boses nito. Ayon sa mahigpit na patakaran ng kanilang malilim na kalakaran, 20 minuto lamang ang itinatagal ngang bawat transaksyon ngang gababaeng ipinapadala nila. Pagkatapos ng oras na iyon, kailangang tumawag ang babae sa kanilang opisina para kumpirmahin na ligtas siya at tapos na ang serbisyo. Ito ay dahil marami silang nakakasalamuhang nga kostumer na lasing, bayolente, o nanggugulo. Ngunit lumipas na ang mahigit kalahating oras at walang natatanggap na tawag ang bugaw. Ilang beses na nilang tinatawagan ang cellphone ni Miss Lee ngunit patuloy lang itong nagriring nang walang sumasagot. Inutusan ng asawang babae ang may-ari ng motel na umakyat at silipin ang kwarto 306 para alamin kung ano na ang nangyayari. Marahil ay nakatulog lamang ang lalaking costumer o baka may naging maliit na pagtatalo na kailangang awatin. Dahan-dahang umakyat ang may-ari, bit-bit ang isang mabigat na pakiramdam. Pagsapit niya sa ikatlong palapag, napansin niyang nakaawang ang pintong kwarto 306. Walang kahit anong ingay mula sa loob. Tinulak niya ng bahadya ang kahoy na pinto. Isang malakas na amoy ngang bakal at kalawang ang sumalubong sa kanya. Amoy ngang sariwa at mainit na dugo. Pagtingin niya sa sahig, bumungat sa kanya ang isang bangungot na hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Nakahandusay ang walang buhay at tat-tat ng saksak na katawan ni Miss Lee. Puno ng dugo ang buong silid, mula sa higaan hanggang sa sahig. May manggamarka ng duguang palatsam nga pader, patunay ng matinding pagpupumiglas. Pagtakbo, at pagtatangkang tumakas ang biktima bago siya tuluyang hinila pabalik at pinaslang, nakakalat ang mga kagamitan. Sa mismong bungat ng pinto, patungo sa labasan, nakita niya ang isang duguang kutsilyo na sadyang iniwan doon. Sa ganitong karumal-dumal na sitwasyon,
Ang unang dapat gawin nege isang matinong mamamayan ay tumawag agad ne pulis at humingi nege saklolo. Ngunit sa mundo ng mga taong nabubuhay sa ilegal na gawain, inunahan ng pansariling interes at takot ang may-ari ng motel. Alam niyang, kapag dumating ang mga autoridad at nakita ang bangkay ng isang sex worker, mabubulgar ang kanyang sikretong negosyo ng pagpapahintulot ng prostitusyon sa loob ng kanyang establishmento. Tiyak na makukulong siya, magbabayad ng malaking multa at tuluyang ipapasara ang kanyang motel. Imbes na ideal ang numero ng pulisya, ang unang ginawa ng may-ari ay tumawag muli sa bugaw ni Miss Lee. Nag-usap ang dalawang panig ng kasamaan. Nakasundo silang pagtakpan ang kanilang partisipasyon sa bentahan ng ali. Bumalik ang may-ari sa loob ng madugong kwarto. Iniwasan ang mga patak ng dugo sa sahig at may kinuha. Kinuha niya ang cellphone ni Miss Lee. Itinago niya ito at kalaunan ay ibinigay sa bugaw. Sa maling pag-aakalang mabubura nito ang mga tawag at koneksyon nila sa biktima. Ang mahalagang oras na sinayang nila sa pag-ayos ng kanilang kasinungalingan, ang halos 20 minutong lumipas bago sila tuluyang napilitang tumawag ng pulis dahil hindi na nila may tatago ang bangkay, ay ang mismong nga minutong nagbigay daan upang makatakas ng tuluyan ang halimaw. Paano nga ba nakatakas ang salarin ng hindi nakikita nga may-ari? Base sa pagsusuri kalaunan ng mga pulis sa mga patak ng dugo, nang marinig ng salarin na paparating ang may-ari ng motel upang suriin ang kwarto, naisip niya na tiyak na makakasalubong sila kung gagamitin niya ang pangunahing hagdan pababa. Sa halip na bumaba, tumakbo siya pataas patungo sa bubungan. Kumapit siya sa barandilya ng hagdan. Iniiwan ang malinaw na bakas ng dugo ni Miss Lee sa hawakan. Naktago siya sa madilim na bahaging bubungan habang pinapasok ng may-ari ang kwarto 306. At nang bumaba na ang may-ari upang tumawag ng palihim sa bugaw, doon na mabilis na tumakbo pababa ang salarin palabas ng gusali, naglaho sa dilim ng maliit na kalsada ng Daegyodong. Isang residente na nakatira sa katabing gusali ang nakadungaw noon dahil sa narinig na hiyaw. At nakita niya ang isang lalaking halos walang suot na damit na mabilis na tumatakbo palayo, ngunit dahil sa dilim ay hindi niya namukhaan ang mukha nito. Nang makarating na sa wakas ang mapulis, pinangunahan ng masirena ang tahimik na gabi ng Busan. Hinarangan ng dilaw na tape ang buong motel. Ngunit gulo-gulo na ang investigasyon bago pa man ito magsimula. Ang masadyang maling salaysay ngang mayari nga motel, ang pagtatago ng cellphone na nagdulot ng malaking pagkasira sa crime scene, at ang pagkawala ng mahahalagang minuto ay nakpalabo agad sa direksyon ng paghahanap. Ginulo nila ang isang napakasensitibong kaso dahil lamang sa takot na makasuhan ng prostitusyon. Ngunit sa kabilang ng magulong eksena at kapabayaan ng mga saksi, may mga bagay na iniwan ang salarin na nagpakunot sa nungang mga batikang investigador. Sa kanyang matinding pagmamadali at pag-akyat sa bubungan, nakalimutan ang salarin ang kanyang nga personal na gamit sa loob ng kwarto. Naiwan niya ang kanyang salamin na may gradong -0.5 sa kanang mata at -0.25 sa kaliwang mata, isang grado na hindi ganun kalabo ngunit patunay na gumagamit siya ng paningin na may aberya. Naiwan din niya ang isang murang relo na ang tanging gamit ay magpakita ng oras at magbantay ng kalusugan. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, iniwan niya ang kanyang madamit. Natakpuan sa sahig ang pangitaas at pang-ibabang damit panloop ng salarin. Nang subukang pulutin ng isang pulis ang damit panloop na ito bilang ebidensya, halos mabuwal siya at masuka. Ang baho na nanggagaling dito ay hindi may kukumpara sa ordinaryong pawis. Amoy itong tila ba nakababat sa malansang isda, kalawang, at dumingang ilang linggo nang hindi nalalabhan. Ang pang-itaas na sando ay mula sa lumang brand na Taichung, habang ang panloop na pang-ibaba ay may markang Samsung Medical. Nakita rin ang pares nga medyas na kadalasang ginagamit ng mga matatagal nang naglalayag sa dagat. At ang kutsilyo, nang suriin ang patalim na iniwan sa may pintuan, napagtanto nilang hindi ito ordinaryong kutsilyo sa kusina. Isa itong espesyal na patalim na ginagamit sa pangingisda, partikular sa mabilisang pahiwa ng mga pusit. Ang patalim na ito ay sinadyang hasain ng paulit-ulit hanggang sa maging kasing tulis at kasing talim ng labaha. Bago tumakas ang salarin, nilinis niya ang hawakan nito pang walang maywang fingerprint o bakas and daliri.
isang kalkuladong galaw sa gitna ang matinding pagmamadali. Ang lahat ng ebidensyang iniwan sa loob ng kwarto 306 ay direktang nagtuturo sa isang tiyak na uringang pamumuhay. Isang lalaking nakatira at nagtatrabaho sa barko, madalas sa laot, kumikita mula sa pagulingang pusit sa pamamagitan ng pamansing na ginagamitan ng malalakas na ilaw. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang propesyon ng salarin, mas naging nakakapangilabot ang natuklasan ng madoktor ng suriin nila ang katawan ni Miss Lisa Morja. Natuklasan ngang medical examiner na hindi lamang basta sinaksak ang biktima. Nakatanggap siya ngang higit sa 10 malalalim na saksak. Ang isa sa mga ito ay direktang bumaon at tumagos sa kanyang puso, ang naging sanhi ng kanyang mabilis at masakit na kamatayan. Ngunit may isang detalye na nagpatayo sa balahibo ng mga pulis. Base sa hugis ng mga hiwa sa loob ng kanyang katawan, pagkatapos isaksak ng salarin ang patalim, 2 beses niya itong inikot o binaluktot sa loob ng laman bago hinugot. Ang pamamaraang ito, na madalas ginagamit ng mga mangingisda upang mabilis na pilasin ang laman ng malalaking isda o pusit, ay ginamit sa isang tao. Ito ay isang klasikong kasong overkill. Isang palatandaan ng labis na personal na matinding pakadismaya, o malalim na galit na kinimkim. Nagtataka ang kapulisan. Natakpuan din sa crime scene ang isang nagamit ng kondom na nagpapatunay na natuloy ang matalik na ugnayan bago ang pagpatay. Hindi siya pumunta doon para pumatay mula sa simula. Kung ganon, kung pumasok ang lalaki bilang isang ordinaryong customer na nagbayad para sa aliw, ano ang nangyari sa loob ng unang 10 minuto? Ano ang nagdulak sa kanya upang magbago ang ihip ng hangin at maging isang brutal na mamamatay tao? May sinabi ba si Miss Lee? Isang salita tungkol sa napakasangsang niyang amoy o tungkol sa kanyang pagkalalaki na tuluyang bumasag sa ego at gumising sa demonyong natutulog sa loob ng mangingisdang iyon? Ang misteryo sa loob ng unang 10 minuto bago ang pagpatay ang naging sentro ng investigasyon. Ano ang nag-udyok sa isang customer na naging halimaw? Ayon sa mga investigador, ang labis na galit na ipinakita sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak at malupit na pag-ikot ng patalim sa loob ng katawan ay malinaw na tanda ng isang nasaktang ego, marahil dahil sa matinding amoy ng lalaki na dulot ng maruming trabaho, o dahil marahil sa kanyang kakulangan sa pakikipagtalik, sa mga sandaling iyon, may nabitawang salita, si Miss Lee na nagpaliyap sa galit ng lalaki. Isang salitang nagpaalala sa kanya ang kanyang kababaan bilang tao. Subalit, ito ay isang teorya na lamang, dahil ang tanging taong makakasagot nito ay ang salarin na matagumpay na nakatakas sa dilim ng gabi. Ibinaling ng mga autoridad ang kanilang buong atensyon sa mapisikal na ebidensya, lalo na sa mga damit panloop na iniwan sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa sangsang ng amoy ng pawis, unang naisip ng kapulisan na baka isa siyang welder o manghihinang sa mga pagawaan ng barko sa Yongdo. Ang mamanghihinang kasi ay laging nakasuot ngang makakapal at mahahabang damit kahit sa gitna ngang mainit na panahon upang hindi mapaso ngang tilamsik ng apoy. Agad na nagsagawa ngang malawakang paghahanap sa mga industrial na lugar ang mga autoridad. Pinuntahan nila ang bawat pabrika at kinausap ang mga manggagawa, umaasang may makikilala silang tumutukma sa profile. Ngunit mabilis na gumuho ang teoryang ito. Ayon mismo sa mga veteranong manghihinang, gaano man sila pawisan sa buong araw ng pagtatrabaho, hindi umaabot sa ganoong kalalang amoy, ang kanilang nga damit dahil nakakapaglaban naman sila araw-araw. Iminungkahi nila sa mga pulis na ang ganoong klaseng baho ay nakmumula lamang sa mga taong matagal na nasa laot, mga taong nakikipagbuno sa isda at dagat, at hindi nakakapagpalit ng damit ng ilang linggo. Sila ang mga mangingisda. Mas lalong lumakas ang hinala ng pulisya na isa siyang mangingisda nang dalhin nila ang mga naiwang damit panloop sa isang sikat na palengke sa Busan. Ang sando ay may tatak na Taichung at ang pang-ibaba ay Samsung Medical. Nang makita ito nga nagtitinda at ng maahensya na naghahanap ng matripulante, kinumpirma nilang ang maganitong set ng murang damit at medyas ay karaniwang ibinibigay ng libre o pakyawan bilang supply sa mga baguhang sumasampa sa barko. Dagdag pa rito ang uri ng kutsilyong naiwan na may napakanipis at napakatalim na talim, isang kasangkapan na partikular na ginagamit sa pabilisang pahiwa nga pusit sa laut bago ito itago sa yelo.
Malinaw na ang profile ng salarin para sa mga pulis. Isa siyang mangingisdangang pusit, may blood type O, nanlalabo ang paningin at nangangailangan ng salamin, at kasalukuyang nakasakay sa isa sa mga barkong nakadaong o kapalis lamang mula sa daungan ng busan noong gabingang krimen. Kumilos ng mabilis ang kapulisan upang isara ang lambat. Hiningi nila ang lahat ng talaan ng mga barkong umalis at dumating sa pantalan noong buwan ng Agosto taong 2003. Natuklasan nilang may humigit kumulang 70 barko ngang pusit ang naroon noong mga araw na iyon. Napakaraming barko at mas maraming tripulante, ngunit may pag-asa. Kailangan lang nilang isa-isahin ang listahan ng mga sakay upang matunton ang lalaking nagmamay-ari ng gamit sa kwarto 306. Ngunit dito sila nabangga sa isang napakatigas na pader, ang pader ng kapabayaan sa sistema ngang pantalan noong mga panahong iyon. Nang hingin nila ang mga opisyal na listahan mula sa mga kapitan ng barko, natuklasan nilang walang maayos na record na tinatago. Ang mga pangalan ay isinusulat lamang minsan sa mga lumang kwaderno bago maglayag at madalas ay itinatapon na pagkatapos ngang biyahe. Wala silang digital database, higit sa lahat, napakaraming tripulante ang mga dayuhan at ang malaking bahagi sa kanila ay mga walang kaukulang papeles. Walang pakakakilanlan, walang rehistro, walang fingerprint na makikita sa gobyerno, at walang paraan para matunton kung sino sila o saan sila galing. Ang halimaw ay tila naging isang anino na sumabay sa alon ng dagat palayong ng busan, iniwan ang mga pulis na walang kalaban-laban. Lumipas ang mga araw, naging buwan, hanggang sa tuluyang naging taon. Ang kasong motel ay unti-unting natabunan ngang alikabok sa madilim na kabinet ng presinto, naging isang malamig na kaso, isang kwentong pinag-usapan na lamang tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ng biktima. Isang malalim na sugat sa hustisyang lungsod na hindi mahilom-hilom dahil sa masaksing piniling magsinungaling sa simula pa lamang. Hanggang sa dumating ang taong 2018, 15 taon matapos ang malagim na gabi. Isang kilalang programa sa telebisyon na nag-imbestiga sa masikat na unsolved crimes ang muling nagbukas at nagbalita tungkol sa hindi malutas-lutas na kasong ito. Inilabas nila ng buong tapang ang profile ng salarin, ipinakita ang kanyang manaywang gamit, at ipinamahagi ang isang guhit ng mukha base sa mga deskripsyon at teorya. Kinabukasan matapos umere ang programa, biglang tumunok ang telepono sa istasyon ng pulisya. Isang babae ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang kanyang boses at tila muling bumalik ang isang matagal na niyang ibinaon na takot habang sinasabi na noong taong 2003, ilang araw lamang matapos ang pagpatay sa motel, nakasalubong niya ang eksaktong lalaking inilalarawan sa balita. Ang mas nakakakilabot pa, nangyari ang kanilang pagkikita may 1 kilometro lamang ang layo mula sa Chowan Motel. At ang ginawa sa kanya ang lalaking ito sa gitna ng daan ay magpapatunay na ang halimawang busan ay hindi tuluyang umalis sa kaingang barko tulad ng inakala ng lahat, kundi nagpapagalagala pa rin sa mga eskinita, naghahanap ngang susunod na biktima. Ano ang sinapit ngang? Babaeng ito nang maharap niya ng malapitan at nag-isa ang demonyong pumatay kay Miss Lee, hinarang siyang isang lalaking nakasakay sa bisikleta. 1 kilometro lamang ang layo mula sa Chowan Motel, sa isang tahimik na bahaging Yeongdo, tumigil ang lalaki at bumaling sa naglalakat na babae. Miss, pwede mo ba akong tulungan? Parang may naipit na bato sa gulong ng bisikleta ko, pakiusap ng lalaki ng may mamong boses. Walang kamalay-malay ang babae sa panganib. Nang yumuko siya upang silipin ang gulong, biglang nakbago ang ihip ng hangin. Walang anumang babala, mahigpit na sinabunutan ng lalaki ang kanyang buhok. Naramdaman ng babae ang marahas na pagila habang buong lakas siyang kinalatkat ng lalaki patungo sa isang madilim at masukal na eskinita. Nakita niya ang pagnanasa at karahasan sa mga mata nito, isang malinaw at direktang pagtatangkang ng panghahalay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakbingi-bingihan ang tadhana. Isang dayuhang manggagawa na naglalakat malapit doon ang nakapansin sa komosyon. Sumigaw ang dayuhan at mabilis na tumakbo palapit upang saklolohan ang biktima. Dahil sa gulat at takot na mahuli, mabilis na binitawan ng lalaki ang babae at nagtatagbo palayo, tuluyang naglaho sa mga aninong kalsada.
Nang makabawi mula sa panginginig at matinding takot, napagtanto ng babae ang isang nakakakilabot na katotohanan. Namuhaan niya ang kanyang umaatake. Ito rin ang mismong lalaki na bigla na lamang siyang hinipuan sa dibdib habang naglalakad siya sa kalsada ilang araw bago mangyari ang brutal na pagpatay sa motel. At nang ilabas ng pulisya ang guhit ng muhangang salarin sa telebisyon matapos ang 15 taon, mas lalong kinilabutan ang babae. Ang hugis ng muha, ang tindik, ang kasuotan kumpirmado ang lahat. Humarap siya sa mismong halimaw ng busan at himalang nakaligtas. Ang nakakapanindig balahibong testimonya na ito ay tuluyang nagpabagsak sa pangunahing teorya ng kapulisan. Hindi siya tumakas sakay ng barko patungo sa malawak na karagatan. Ang salarin ay nanatili sa lungsod. Palaboy-laboy lamang siya sa paligid ng Gyeongdo, nag-abang sa dilim, naghahanap ng susunod na mabibiktima habang pinapanot ang mga pulis na naguguluhan sa kanilang investigasyon. Ngunit paano nangyaring hanggang ngayon, matapos ang mahigit 2 dekada, ay hindi pa rin siya nahuhuli at napapanagot? Ito ang katanungang nagdudulot ng matinding pagkadismaya. Mayroon silang napakaraming ebidensya para makabuo ng isang eksaktong profile. Alam ng nga autoridad na ang kanyang blood type ay O. Alam nila ang tatak ng kanyang mabahong damit panloob, ang partikular na kasangkapang ginamit niya sa pagpatay, at ang eksaktong grado ng kanyang malabong paningin. Naiwan niya ang kanyang sariling salamin at relo. May nakuha silang 2 upos ng sigarilyo sa ashtray-ng kwarto. At higit sa lahat, naiwan sa pinangyarihan ng krimen ang isang ginamit na kondom at mga damit na basang-basang ang kanyang pawis at amoy. Kung nangyari sana, ang krimeng ito sa kasalukuyang panahon kung saan napakabilis at abante na ang teknolohiya sa pagsusuring DNA, matagal na sanang nabubulok sa kulungan ang mamatay taong ito. Ngunit noong taong 2003, ang sistema ngang pag-imbak ngang ebidensya sa maraming istasyon ng pulisya ay napakalayo sa tamang pamantayan. Ang napakahalagang ebidensya na sanhisa ng kanyang pagbagsak ay inilagay lamang sa ordinaryong plastik, itinapon sa isang mainit at siksikang bodega, at hinayaang mabulok na tuluyang sumira sa kalidad-eng DNA. Ang mismong kapabayaan sa paggawak-eng ebidensya ang tuluyang pumatay sa pag-asa-eng kasong ito. Kahit gaano kadami at kalinaw ang mga katibayan, kung ang mga taong nakapaligid ay piniling unahin ang pansariling interes, ang hustisya ay nagiging isang pangarap na lamang. Nariyan ang may-ari-eng motel, na nagtago-eng cellphone at sadyang pinabagal ang pagtawag sa pulisya para lamang protektahan ang kanyang ilegal na negosyo. Nariyan ang mga saksing nakarinig ng pahingingang saklolo ngunit piniling isara ang kanilang mga pinto. Nakakadurok na puso kapag inisip natin ang kabuwang sinapit ni Miss Lee. Isang buhay na nagsimula sa matinding pagdurusa sa kamay ng sariling pamilya, napilitang ibenta ang sariling katawan sa murang edad para lamang makakain at mabuhay, at nagtapos sa isang madugo at malamig na sahig ng isang lumang motel. Sumigaw siya ng tulong ng buong lakas, ngunit pinili ng mundong ito na manatiling bingi. Nag-isa siyang lumaban, sugatan at nagdurugo, hanggang sa kanyang huling hininga. Ngayon, tahimik na muli ang Chowan Motel. Ngunit ang kaluluwa ngang kasong ito ay patuloy na sumisigaw ngang katarungan na hindi naibigay sa kanya. Ang lalaking may suot na salamin, na amoy kalawang at malansang isda, na walang awang inikot ang patalim sa puso, ang isang kaawa-awang babae, ay tiyak na nabubuhay pa rin. Maaring naging isang matandang lalaki na siya ngayon. Maaring naglalakad siya ng malaya sa mga matataong palengkeng busan, bumibiling kape tuwing umaga, o tahimik na nakikinig sa mga balita tungkol sa sarili niyang krimen na hindi kailanman naparusahan. Malaya ang halimaw, at maaring palihim siyang nakangiti sa mga anino. Habang iniisip mo ang kwentong ito na puno ng kalupitan at mga sikretong hindi nabunyag, hanggang kailan magtatago sa dilim ang mamatay taong ito? At paano tayo makasisiguro na sa mga sandaling ito, habang nag-isa ka, ay hindi siya ang taong tahimik na nakatayo at nagmamasid sa likuran mo?